Hello! Kumusta po kayong lahat? Welcome muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Last week, mas nakilala pa natin si Billy Graham. Kung paano siya na-save at kung paano ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay upang ipalaganap ang magandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesus. Ang mensahe ni Billy Graham ay simple, ngunit malalim. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. He is the way, the truth, and the life. Ipinamuhay ni Billy Graham ang Matthew 28:19 na nagsasabing, "Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." He traveled around the world to reach other people of culture, race, and color. Kung nakalagtaan po ninyong pakinggan o panoorin ang ating episode last week, pagkatapos po ng ating episode ngayon, susunod dito ang replay ng ating episode last week. Let us all now have a humble posture at ibalik natin ang ating puso sa ating Diyos, buksan ang ating pangunawa at hilingin natin sa ating Ama to refresh our hearts to absorb His words tonight. Let us all bow our hearts to the Lord and feel His presence as we pray together. Dear Heavenly Father, kami ay lumalapit sa iyo nang may pasasalamat sa puso, acknowledging your presence in our midst. Sa aming pagtitipon para sa oras na ito ng debosyon at reflection, inaanyayahan namin ang iyong banal na espiritu na gabayan ang aming mga iniisip at buksan ang aming mga puso. Panginoon, kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, pag-ibig at biyaya. Hinahangad namin ang iyong presensya upang bigyang liwanag ang mga salitang ibinahagi sa programang ito, upang maging source ng inspirasyon, maging source of encouragement at pagbabago para sa lahat ng nakikinig. May your words be a lamp unto our feet and a light unto our path, revealing the depth of your love and the truth of your promises. Habang sinisiyasat namin ang yaman ng iyong mga salita, may we gain a deeper understanding of your character at mas mapalapit sa iyo. Itinataas namin ang bawat tagapakinig sa kasalukuyan at sa hinaharap into your loving hands. Father, may this podcast be a vessel through which your message reaches those who need it most, bringing comfort to the brokenhearted, hope to the weary, and strength to the discouraged. Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso upang tanggapin ang iyong salita. Lakas ng loob na isabuhay ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At kababaang loob na kilalanin ang iyong pamumuno sa bawat aspeto ng aming buhay. We pray this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. Dahil Thanksgiving Day ngayon, pag-usapan natin ito at ang pagiging grateful. Ang Thanksgiving Day ay may mayamang kasaysayan na nagsisimula noong bahagi ng 17th century. Nagmula ito sa isang pagdiriwang ng harvest na ipinagdiriwang ng mga pilgrim na mga English settlers sa Plymouth, Massachusetts noong 1621. Pagkatapos ng matagumpay na harvest, inanyayahan ng mga pilgrim ang mga katutubong Amerikano ng Wampanoag na sumama sa kanila sa isang fiesta na tumagal sa ilang araw. Ang kaganapang ito ay tinuring na unang Thanksgiving. Gayunpaman, noong 1863 lamang naging opisyal na pambansang holiday ang Thanksgiving sa USA. Ipinahayag ni Pangulong Abraham Lincoln ang isang pambansang araw ng pasasalamat at papuri sa ating Heavenly Father who provides all things na nasa langit, na ipinagdiriwang sa huling Thursday ng November. Nang maglaon noong 1941, opisyal na itinatag ng Kongreso ang ika-4 na Huwebes ng Nobyembre bilang Thanksgiving Day.
Sa paglipas ng mga taon, ang Thanksgiving ay naging time for families and friends to come together, express gratitude, and share a festive meal. Turkey. Kaya ang daming turkey sa mga hapagkainan during Thanksgiving Day. Ito ay isang araw kung kailan ang mga tao ay nagmumuni-muni sa kanilang mga pagpapala at nagpapasalamat sa kasaganaan sa kanilang buhay. Nakasulat sa Psalm 136 verses 1 and 2, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Alam nyo ba? Studies show na ang taong nagpapahayag ng pasasalamat ay nakakaranas ng mas mahusay na pagtulog. Meron higher stress tolerance at may mas makabuluhang relasyon. Ngunit ang gratitude not only benefit us physically, it also draws us closer to God. Sabi rin sa Salmo 100, purihin natin ang Panginoon. Tara, basahin natin ang buong chapter. Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Pag-usapan natin ng konti ang ating binasa. Sa umpisa, shout for joy to the Lord, all the earth. Makikita natin ang matinding panawagan sa lahat, all the earth, na masayang purihin at sumamba sa Panginoon. Ang verse 1 ay nagpapaalala sa atin na ang pagsamba ay hindi limitado sa isang partikular na lugar o grupo ng mga tao. Inaanyayahan nito ang lahat ng nilikha na makiisa sa papuri at ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos. Nasaan man tayo o ano ang ating pinagdadaanan, maari nating isigaw ang masayang pagsamba at pasasalamat sa kanyang pagmamahal at katapatan. Sabi sa verse 2, worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Ang paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan ay isang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Ipinaalala nito sa atin na ang ating mga acts of service should be motivated by a joyful heart, knowing that we are serving the one who has given us everything. Sa pagpasok natin sa Kanyang presensya na may pang-awit, kinikilala natin na ang pagsamba ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi tungkol din sa pagpapahayag ng ating mga puso. Sa verse 3 naman, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Ipinapaalala sa atin ang ating pagkakakilanlan bilang nilalang ng Diyos at Kanyang piniling mga tao. We belong to Him, and He lovingly cares for us like a shepherd cares for his sheep. Ang pagkilala sa sovereignty ng Diyos at ang ating dependence on Him humbles us and increases our trust in His guidance and provision. Sa verse 4 naman, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Ang pagpasok sa presensya ng Diyos na may pasasalamat at papuri ay isang paanyaya na lumapit sa Kanya ng may pusong nagpapasalamat. Ito ay isang paalala na ang pagsamba ay hindi lamang tungkol sa ating sariling mga pangangailangan, kundi tungkol din sa pagkilala sa Kanyang kabutihan at mga pagpapala. Sa pamamagitan ng pag-praise sa Kanyang pangalan, ipinahayag natin ang Kanyang kadakilaan at pinararangalan siya sa pamamagitan ng ating mga kilos at salita. Sa huling verse,
For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Tinitiyak nito sa atin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang walang hanggang pag-ibig at ang kanyang katapatan na umaabot sa bawat henerasyon. Ito ay isang paalala na anuman ang mga pangyayari na ating kinahaharap, ang Diyos ay nananatiling Diyos at Siya ay maaasahan. Ang kanyang pagmamahal at katapatan ang ating anchor na pumupuno sa ating mga puso ng pag-asa at kagalakan. Kapag itinuon natin ang ating pananaw sa Diyos na nagbibigay ng lahat para sa atin, doon tayo magsisimulang makahanap ng sariwang pag-asa, ng kagalakan, ng kagandahan at layunin sa ating buhay. Mga kaibigan, araw-araw tuklasin ang kapangyarihan sa pagpapasalamat sa ating Diyos. Always count your blessings and thank Him who gives. Ayan, sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay nagbibigay sa inyo ng encouragement at inspirasyon. Abangan ang ating weekly devotional at ang mga panibago pang mga episodes. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. At kung gusto nyo rin po, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.